I thought I could stop doon sa last message, pero I realized na gusto ito ng Panginoon na pag-aralan natin ang patuloy na pagpukaw sa bawat isa sa atin tungkol sa tinatawag pagmimisyon. So what I'm saying is, patuloy po ito, preaching natin dito sa pagmimisyon. When God opens the door for mission. At sabayan po ninyo ko sa pagbabasa po niyan. And to the angel of the church in Philadelphia, write, this thing says he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not, but lie. Indeed, I will make them come and worship before your feet, and to know that I have loved you. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. And I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, and the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write on him my new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The Lord bless His word. Alam po natin na isa ito sa mga sulat ng Panginoon, the revelation of Jesus Christ. Sinulatan po ang mga pastor, ang tawag diyan mga messengers of the seven churches of Asia. There was a time I have the series on this, but it's in a different angle na titingnan po natin. At ito po ay mga local churches. Mga local churches, itong pitong mga eklesia doon sa dako ng Asia Minor, Turkey yan ngayon. Nagmission din si Apostol Pablo at si Silas at maraming napatayo diyan na mga eklesia like Galatia, Philippians, the first one, and then Thessalonica and others. So, pinasulatan po ito after more than 30 years after na na-establisher ang mga churches na yon. Okay? If the scholars did the right estimate na si Apostle John ay na-exile doon sa isla ng Patmos in about 90 AD at si Apostol Pablo naman nagtapos ng kanyang ng pagsulat at ng kanyang mission in the year about 65 AD or 60 AD. So it's about more than 30 years. Sa madaling salita, during that time, itong mga churches na ito ay aktibo pa. Aktibo. They are still existing. In fact, sa pitong mga local churches dito, dalawa lang ang mayroong commendation. Rather, dalawa lang ang wala ng puna ang Panginoon. Wala ng criticism. Wala ng, yun nga, puna ang Panginoon sa mga eklesiyang ito. The Philadelphia and then ang Church of, alam niyo ang isa? Smyrna, the persecuted church. Ito naman, the Church of Philadelphia. Ang salitang Philadelphia ay galing sa salitang philo, meaning that's love. And then, of course, from the word adelpo, ibig sabihin brotherly love.
Okay? Brotherly love. At mapapansin ninyo, mga kapatid at mga kaibigan, na wala din ito sila ng puna ang Panginoon. But rather, ipinapakita din ng Panginoon ang isang oportunidad sa kanila na habang naghihintay sa pagdating ng Panginoon, then ito ay maganap. And I'm telling you, mga kapatid at mga kaibigan, na ito ay hindi lang para sa mga Philadelphian Church. Ito ay naglalarawan ng mga churches sa buong era ng tinatawag na church age. Meaning, may mga iba't ibang categories itong mga churches nito. Some are doing missions, some are not. Some are doing activities like the Ephesian church. They were so active, but they have left their first love. Some are doing missions and are persecuted. And some are doing missions and God gives them victory, an open door. So having said that, mga kapatid, I want to tell you na applicable po ito sa atin. Meaning, this is not only a letter to the Philadelphian church, but even to First Fundamental Baptist Church. Do you agree with me? Because that is the tenor of this passage. It is for the churches across the world. Lalo na on the last days. Kaya makikita nyo ang mga talata doon, Behold, I come quickly. Okay? Dahil sa mga huling araw nga, may mga magpapatuloy ng pagmimisyon. At sana, ang First Fundamental Baptist Church ay isa po doon. So, we will focus first on the one and only God na nagbukas ng pintuan for missions. And then, gagamitin ko as an illustration ang ginagawa ng Panginoon dyan sa bakon in order for us to be challenged and to be closer to our hearts ang ginagawa ng Panginoon. Basahin po natin, ito ang sabi sa verse 7. Okay? Sa verse 7. And to the angel of the church in Philadelphia, write, this thing says he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. Now, dito po sa Book of Revelation, every time na may sasabihin ang Panginoon through the angel, papunta doon sa messenger, every time na may sasabihin nga, of course through the apostle John, then gumagamit ng iba't ibang descriptions or titles ang Panginoong Jesucristo. There are about 36 titles na ginamit sa Panginoon. For example, tinatawag siya the Alpha and Omega. Then tinatawag siya the one who holds the bottomless, the key to the bottomless pit and everything. So marami po ito. Isa dito, he who is holy. Now, very important ito during those times kasi ang emperador noon, ang emperador ng Roma, ipinapakilala niya ang kanyang sarili as the Holy One, banal. And that is a usurpation sa tunay at buhay na Diyos. But there is only one and only God, one and only God, na banal, separate. Hindi siya apektado ng kung anumang kasamaan ng sanlibutan. He is holy. And He is true. Hindi siya idols. He is true. He is genuinely living, buhay, tunay at buhay na Diyos. And He has the key of David. Itong key of David, mga kapatid, of course, ang pagpapahulugan dito ay ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo na anak ni David at maghahari sa sanlibutang ito. And you know, with that descriptions, ang mga makakabasa nito ay makikita po nila ang kapangyarihan at ang pagkasuberano ng Diyos ng Biblia. Meaning, what He plans, anuman ang kanyang plinano, anuman ang kanyang
idinecree, ay talagang mangyayari po yun. Walang makakapigil. Kaya nga sinasabi diyan, nagbukas yan ng pintuan, walang makakasara niyan. At ang sinarhan niya, ah, ay hindi kailanman mabubuksan. So, for me, that is an opportunity. An open door is a door of opportunity. Na habang hindi pa dumarating ang Panginoon, makita sana natin ito at sa ganun, then mag-get involved po tayo. Okay po? So, having said that, let me give an illustration of what is happening dito sa Bacon. Nasabi ko na partly ito, wala naman talaga tayo ng direct pa na, wala pa naman tayo ng concrete na direction noon na tayo papasok sa Bacon. Except before the pandemic. Na kung saan before the pandemic ay nagsimula po tayo mag-ipon ng pera, yung tinatawag natin Bacon burden. Okay? And I remember challenging people who are from Bacon na kung pwede ay sumama siya o mag-join sila doon sa Bacon burden. At nangyari nga yun, mga kapatid. Nagpasimula. Pero nag-pandemic. At nagpasimula na sana tayo doon before the pandemic na mayroon tayong tinuruan doon, mga almost 300 families na nagbigay tayo doon ng mga goods at dala ang school and then nag-preach tayo doon. So I was thinking na baka makapagsimula na. Pero dumating ang pandemic, hindi tayo natuloy. Then parang dumating sa isip ko po na just to challenge these people, kayo, to participate in mission, in monetary form, pero hindi na tayo mag-actual na pupunta pa sa ibang mga lugar. Parang sabi ko nga, yung mga long-range plan, isang tabi na muna natin. Short plan na lang tayo. Pero, ganito po ang nangyari. Yang pamilya ng D, na dati nung maliliit pa yan, ay tinuruan natin ang salita ng Panginoon, nagbunga ang salita ng Diyos sa kanila. At yun nga, kinausap ako, kinontak ako na kung pwede tulungan natin sila doon. At napunta nga tayo doon sa Bacon. So, ang tingin ko po dito, concrete direction ng Panginoon. An open door. Okay? An open door. Now, wala ng touch of human hand na parang self-determination pupunta tayo doon. No, we are being directed. And then, kayo nga na nagturo na doon ng DBBS, nakita ninyo ang pagtrabaho ng Panginoon doon. Dito tayo mag-concentrate. The church to whom God opens the door for mission. Ay, sabi ko sa inyo, hindi ito association, that's a local church. Ang Biblia nagtuturo na mayroong mga local churches. Mayroon naman ng tinatawag conglomeration of believers na tinatawag body of Christ, the church. Pag binanggit na churches, local churches yon. Pag binanggit na that church, definite article, the church, it speaks of the body of Christ. So, bawat tunay na mananampalataya, membro siya ng katawan ni Kristo. Pero hindi lahat ng mga membro ng local church, makinig ng maigi, ay siguradong tunay talaga na membro din ng body of Christ. Maaaring may makapasok na mga hindi tunay na mananampalataya sa isang local church. Naintindihan ninyo? Ganun po. Kaya may mga tao, kahit na sa bagong tipan, may mga tao na, sabi pa ni Apostol Pablo, deliver them unto Satan. Now, anyway, ito po ang sinabi ng Panginoon sa kanila. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it, for you have a little strength, and have kept my word, and not denied my name. See, tingnan ninyo. And we want, by the grace of the Lord, to see that. I want to explain
Ano po ang ibig sabihin ano ang response rather natin dito? Nasabi ng Panginoon, okay, you have a little strength. Maliit ang inyong lakas, kukunti ang inyong kakayahan. Magtataka tayo, bakit ang gagamitin ng Panginoon? Hindi yung mga mega churches necessarily para mag-do missions, especially sa barangay. Di ba? Kundi mga maliliit, mga mahihina na mga churches. Bakit? So that ang lahat ng mga magpapagamit sa Panginoon, they must be totally dependent on the Lord. So there is an open door, we must enter by faith. Alam ba ninyo na hindi mag-glorify ang Panginoon without faith? Without faith, it is impossible to please God. So we should enter by faith. Na ang ibig sabihin diyan, we must be totally dependent on God. Iba po kasi ang moderno na paraan ngayon ng pagmimisyon. Ang pagmimisyon ngayon na inadapt na ng sanlibutan ay yung bago pupunta doon, nakapreparado na yan. Nakadeputize. Aywan kung saan kinuha yung pagdideputize. Maglilibot sa mga churches at magsasabi, ito mayroong calling kami, mag-mission kami doon sa lugar na yon. Samahan niyo kami sa prayer at sa support. Then, ang mga churches naman, magkukontribute ng amount. And then, pag nag-gather na yung amount na sinabi ng mission board, kailangan makaabot ka sa halimbawa sa 30,000 monthly na mag-support sa iyo. Personal yan. O kaya kung malang wage study ka pa, kailangan makaarating ka ng halimbawa 100,000 pesos. So, saka lang yun mag-go. Saka lang mako-confirm na siya ay tinawag ng Panginoon. Pag hindi maabot niyang quota na yan, na inilagay ng mission board, he cannot go there to be a missionary. So sabi ko, parang naibahan ako. I'm not criticizing them, but I'm trying to tell you, mga kapatid, iba sa naintindihan ko salita ng Panginoon. Dahil salita ng Panginoon, God who calls and the God who points the way, the finger that points the way is attached to the hand that provides. Ang ibig sabihin, binigyan tayo ng Panginoon ng direksyon that we have to go dahil binukasan ng Panginoon ang gatbo, halimbawa, binuksan ng Panginoon ito, then we have to go by faith. Mayroon ba tayong supporter? Wala. Ang Diyos. Pero pwede kayong gamitin, pwede akong gamitin, pwede tayong gamitin kahit na kukunti ang lakas natin. Naintindihan po? So we should enter there by faith. And I hope you will join me in doing that. Nabanggit ko na rin ang ilan na nang magsimula ang mga daughter churches natin na ngayon ay na-establish na, wala naman talaga tayo. Hindi nga natin alam kung magagawa natin yun na magpatuloy. Pero the God who opens the door, no one can shut it. At tunay nga po na nangyari yan. And then number 2, mga kapatid, we should persevere guarding God's word. Okay? Kung balikan mo yung sinabi ng verse 8, sabi niya, ang reason bakit binubuksan ko ang pintuan para sa mission sa inyo, hindi dahil malakas kayo, kundi mahina kayo. The reason, pangalawa, dahil iningatan nyo ang salita ko. Anong ibig sabihin iningatan ang salita ko? Ha? Ang ibig sabihin niya, the word there is the Greek word tereo, that is to guard. And the word there is specifically pointing to the gospel of Christ. Ang ibig sabihin, ang ecclesia, nakakatiwalaan, the local church nakakatiwalaan ng Panginoon na para magmisyon ay ang local church na matapat sa Ebanghelyo, in particular sa Ebanghelyo ng Panginoon.
Meaning, the person and the work of Christ, they have been faithful to that. Hindi isa kung anong mga minor na mga bagay na kung minsan ang mga pet doctrines ang pinagtuturo. And ang nangyayari, nakaligtaan ang mas mahahalagang mga bagay, particularly the gospel of Christ. Tingnan po ninyo sa New Testament. Sa New Testament, ang mga letters ni Apostle Paul. Lahat yan ng letters niya, especially in the book of Galatians, it is highlighting and, of course, pinapangilandakan niya ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Romans chapter 1, verse 16, anong sabi doon? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greeks. I don't know, pero kayo na mga sumama sa akin, wala siguro ng panahon na hindi ako nag-emphasize ng Ebanghelyo sa pulpitong ito. While alam ko na kailangang magturo ng marami pang iba, pero every time and then, binabalik-balikan natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Para yun ang honeycomb na binabalik-balikan ng mga bees. Okay? Binabalik-balikan kahit na maghanap sila ng mga nectar sa iba't ibang mga bulaklak, pero babalik sila doon sa honeycomb. And I want to tell you mga kapatid at mga kaibigan, by the grace of the Lord, ito po ang Fundamental Baptist dito sa Sorsogon. At sana magpatuloy po tayo to keep God's Word. We should persevere guarding God's Word. Maraming mga entertainments o maraming mga bagong mga pagtuturo na kung minsan akala mo kailangan mo ng ganito para mag-doctorate ka, magkaroon ka ng degree para paniwalaan ka ng tao. Pero I was offered many times or several times. Pero sabi ko, gusto ko na lang magpakadalubhasa dito sa gospel of the Lord Jesus Christ. Okay? Sabi ni Paul sa Galatians, sabi niya, I wonder, sabi niya, bakit bigla kayong nawala doon? I marvel that you have so soon removed from Him who called you. Diyan sa isang gospel. Sabi niya, if any man or even an angel or we or an angel from heaven preach any other doctrine than that we have preached unto you, let him be accursed. Makikita mo yan mga kapatid, ang emphasis diyan. So we should not in any way forget that. Ang dadalhin po natin doon sa bakon, hindi po Baptist. Hindi po ang church per se. Now, someday, lalagay tayo doon ng church. Magpa-plan tayo doon ng church. Baptist Church, Fundamental Baptist Church. But hindi po yan ang kapangyarihan ng Diyos na mag-convert sa tao. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ang mag-convert sa tao. Okay? So be assured of that. And then lastly, of course, the goal is God's glory. Sabi doon ng Panginoon, you have not denied my name. Anong ibig sabihin, you have not denied my name? Hindi ang ipinapangilandakan nila o kaya iniingatan nila, bali na wag madigtaan, wag madungisan, hindi ang kanilang sarili per se, kundi ang pangalan ng Panginoon. They have kept God's name. So the goal in going there is God's glory, faithful to His name. Sana hindi nga tayo magbago kahit na yung mga awit kanina, it's all about Jesus. It's all about His working. It's all about His grace. Biyaya lang ito ng Diyos. Walang pwedeng magpahambog at walang pwedeng ipahambog. Lahat yan, biyaya ng Diyos, bigay lang ng Panginoon. Okay? So, next is God's promise or God's promises. Ang promesa, pangako ng Panginoon dito, sabi sa verse 9, indeed, I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not, but lie. Indeed, I will make them come and worship before your feet and to know that I have loved you.
Ang salita dito na I will make them come and worship before your feet, hindi po ito nagtuturo na sila ay magiging mga mananampalataya itong peke na mga Hudyo. But rather, this is an expression that they will be defeated. An expression that they will be defeated. Itong mga peke na mga Hudyo na nandyan ngayon sa Israel, kahapon binumba ng Hamas. Nakita nyo? 100 plus ang patay and then there are about 500 plus ang mga wounded. At sabi ni Netanyahu, mag-retaliate sila more than sa nangyari sa kanila at mag-expect itong mga Hamas. I don't know, baka yan ay tanda na ng malapit ng pagdating ng Panginoon. Sana, yun na nga. But the point I'm trying to tell you, na itong nagbibida-bida ngayon na mga kampo ni Satanas, then they will be defeated. And how can they be defeated? Paano sila matalo? It is not by our own strength. Mahina nga tayo, kundi sa pamamagitan ng kalakasan ng Panginoon. So, there will be that complete victory. And that complete victory, I tell you, mga kapatid at mga kaibigan, that is when Christ come. Na kung saan itong mga peke na mga Hudyo, kasama ng mga kumakampi sa kanila, then hahatulan ng Panginoon. There will be that battle of Armageddon. And of course, sa kalalabas, itong mga tunay na mga Hudyo, na sabi ng Isaiah chapter 11 verse 11, kukunin sa maraming dako diyan sa Africa, like Ethiopia, Hamath, and others, dadalhin doon sa lupang pangako. That would be the final regathering of the Jews after the Great Tribulation po yun. Anyway, hindi naman ang pinaka-focus ko yan. Basahin niyo verse 12. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. And he shall go out no more. And I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write on him my new name. Maraming pangako diyan. Sino nga ang pinapangakuan? The local church who will overcome. The local church who will be doing mission by the grace of God and by the strength of God. Gagawin silang pillar in the temple of my God. Now, alam nyo, may literal temple po sa langit. Do you believe that? Naalala ninyo na ang Panginoon ang mamatay, umakyat siya sa langit at nagwisik siya doon ng kanyang dugo. Sabi sa Hebrews chapter 9, verse 25 or 20. Ganon. Then, may actual doon na tabernacle. Naalala ninyo? Nang pinapagawa ng Panginoon si Moises ng tabernacle. Sabi ng Panginoon, Moises, gawin mo ang tabernacle na yan katulad ng nakita mo sa langit. Dahil pinakita ng Panginoon kay Moises yung tabernacle. So there will be that tabernacle. There will be that temple. Mayroong mga poste doon. The pillar in the temple of God. Now, anong ibig sabihin nito? Nagagawin ang isang local church, not an individual person. Mayroong kasing tinatawag sa Biblia, corporate awarding. Mayroon naman ng personal awarding. Ang bawat mananampalataya na gumawa in the power of God, na ang motivation is love, mayroong personal siya na award doon sa langit. Pero as a church, as a local church, mayroon din tayo ng corporate award. Ano kaya ang isusulat na doon sa pillar? Nakasulat doon eh. Ano kaya? I don't know. I don't want to speculate. Ano kaya nakasulat doon? First Fundamental Baptist Church of Sorsogon. Baka nandoon. Okay?
Kung hindi ka doon kasama, kasi hindi ka naman nag-mission, tingnan mo ito. That is an honor to a local church na nagsuporta sa kausa ng Diyos. Ito ang pinangakuan dito. At naalala ninyo na kahit na isang basong tubig daw na ibinigay mo in honor sa pangalan ng isang disciple, then mayroong katampatang gantimpala iyon. So, lalo pa kung ang isang ecclesia, a local church, kahit na kukunti sila with little strength, pero nagkakaisa sila na gusto magpartisipar. Hindi, it is not about the amount per se, but about the spirit of unity na gusto kong mag-join diyan dahil alam ko gawain niya ng Panginoon. Magbibigay ako para sa mission diyan sa Bacon at tutulong ako sa pagpunta doon, mananalangin ako without bitterness in the heart, then you will be there. I don't know kung paano i-award ng Panginoon yan. But remember, may sinasabi diyang crown. Crown. Okay? Then, nakalagay doon ang pangalan ng Savior. The Savior's new name and the name of the city. Okay, explain ko muna yan. Parte doon sa discussion natin sa Book of Revelation, I discuss about the New Jerusalem, the new heaven and the new earth, and the New Jerusalem. Ito pang picture sa madalian lang. Lahat ng mga tunay na mananampalataya makakapasok sa langit. Basta tunay na mananampalataya. Pero doon sa langit, mayroong tinatawag the Foursquare City. Nabasa ninyo? Foursquare City. Mayroong parisukat ang tawag, parisukat, Foursquare. Yang kinuha ng mga Foursquare Pentecostal ang kanilang pangalan. Tapos, ang haba, ang taas, at ang lapad noon, parehas. Parehas. Ang measurement niyan ay 3 times Balikan, Sorsogon, Manila. Kasi about 1,600 kilometers kung i-compute. So ang Manila, Sorsogon is 600. So almost 3 times na balikan mo. What I mean, hindi balikan. Pumunta ka doon, balik ka, 1,200, balik ka naman sa Manila, that is 1,008. Yun po ang sukat. Wow! At alam nyo, sabi doon, bababa ang New Jerusalem mula sa langit. At doon, pagbaba niya, tinatawag yung babae na adorned with all adornments. At alam niyo kung anong babae yon? It is the bride of Christ, the church. Now, I don't want to be dogmatic, but you know that verse is trying to give us a picture of the degrees of glory. Degree ng kagalakan doon sa langit. Kung mayroong degree ng kahirapan sa impyerno. Nabasa niyo sa Luke chapter 12, to those who deserve many stripes, then bibigyan sila ng many stripes. Yung who deserve few stripes, so may degree of punishment. Alangan naman na si Hitler nagpapatay ng maraming mga tao, parehas lang ang punishment ng isang taong hindi nanampalataya sa Panginoon. For what other reasons? But the point is, sa langit mayroong degree. May degree ng kagalakan proportionate sa fellowship mo sa Panginoon dito sa sanlibutan. Alangan naman na yung mga backslider, pagdating doon sa langit, bigla na matutuwa. Grabe na katuwaan niya. Mahihiya yan doon. Di ba? Di ba ang backslider? Mabasahin yung 1 John chapter 3. Sinasabi doon that we must be pure upang pagdating ng Panginoon, we will not be put to shame. Hindi tayo mapahiya. So, God is trying to encourage us faithfulness. Faithfulness sa Kanya, faithfulness sa Kanyang kausa. And then, of course, in that
degrees of joy, then nandun itong intimate, eternal fellowship with the greatest lover. Why I choose the word greatest lover? Because He is the bridegroom, si Jesus Christ. At ang kanyang nobya ay ang ecclesia, the church. Maybe, lahat na yan, hindi lang isang local church, kundi lahat ng mga tunay na membro ng katawan ni Kristo na naging faithful diyan sa paglilingkod sa Panginoon, then they would be fellowshipping with Christ, attending doon sa marriage supper of the Lamb. Mga kapatid, hindi po ito haka-haka. Ang Biblia ay maliwanag na nagtuturo po sa atin, your labor is not in vain in the Lord. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin, He is not an unrighteous God who will forget your labor of love. Okay? So meaning, talagang tunay mangyari ito. At ang mga mananampalataya. This would serve as a motivation for us. So ito pong challenge. Tapos tayo dito. Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. Okay? Ang primero na challenge dito is, no delay, for He is coming quickly. No delay. Hindi pwede itong, bahala na, bukas na lang. Kailangan nandoon ang action agad. Alala niyo yung mga nakatatak noon sa mga truck ng gobyerno. Pag mayroong trabaho, nakatatak doon, government project, no delay. Pero, ang tagal matapos. Ang natapos lang kalahati, pero ang picture na pinadala buo. Oh, eta mo? Pagkatapos, pag next election, dadagdagan naman. No, nakatatak yan. Government project, no delay. Pero, putol-putol na kinonstruct. Sa Sorsogon, nangyari yan noon. Mabuti na ngayon. The point I'm trying to tell you mga kapatid, ang isang bagay na importante, hindi pwede ipagpaliban. Tama? Importante ba ang kaluluwa ng mga tao diyan sa baton? Importante ba ang mga bata diyan na nabiktima ng relihiyon? Hindi nila alam ang tunay at buhay na Diyos. Mahalaga ba sila? Sa harapan ng Diyos? Yes. So, huwag tayong mag-delay. Pag ang isang henerasyon, pag hindi mo siya makuha, but I mean, hindi mo mapaabutan ng Ebanghelyo, sa siya ay bata pa from 0 to 14 years old, mahirap nang abutin, lalo na sa ating kapanahunan ngayon. 12 years old pa lang, noon daw, ang iniisip ng 12 years old, kung paano magkaroon ng ballpen. Kasi noon lapis lang hanggang sa grade 5, lapis ang ginagamit. Mas maganda magamit ng ballpen. So, ang desire ng mga 12 years old noon, sana magkaroon ako ng ballpen. Ngayon, hindi na ballpen. Sana magkaroon ako ng boyfriend at girlfriend. 12 years old yan. Ayun mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi po natin agapan yan, naabutan po natin sila ng Ebanghelyo sa pamagitan nitong SLT, Simplified Learning Tutorials. Kung hindi po natin sila maabutan ngayon, mahirap na silang abutin sa mga susunod na araw. Yan pong reality. Ha? Kaya nga sabi ng Panginoon, tingnan nyo, sabi nyo 4 months pa sa mag-aani, pero tingnan nyo, the harvest is white, ready for harvest. He's not speaking about a literal harvest of wheat or rice, speaking about the harvest of souls. Mga kapatid, mga kaibigan, kung ang mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan, masigasig sa paghanap nitong mga tao para dalhin nila sa kanilang relihiyon, sa kanilang organisasyon, at pag nadala na nila,
ginagawa nilang dubli pa na masama, katulad ng mga Pariseo. Bakit? Dati ang mga bata na yan, wala namang sinasamba ng mga Diyos-Diyusan, pero dahil sa nadala sila sa relihiyon, maya-maya, nagsasamba na sila sa mga Diyos-Diyusan, marunong na sila ng mga Padre Nuestro, Kesta si Luciel, so on and so forth. The point is, they are being enslaved. No delay. Hindi dapat mag-ipagpaliban ito. Because Christ coming is no delay. He is coming quickly. Hindi ko alam kung kailan. Walang nakakaalam kung kailan. Maraming naghula-hula. Wag kayong maniwala dyan. Pero ang totoo, every day is a possibility that Christ will come. Tama? Sabi ko nga sa inyo, yung nag-away-away dyan sa yung pagbomba doon ng mga Hamas, baka isa na yan sa mga tanda that there will be trouble. Okay? There will be wars and rumors of wars. See then that you will not be troubled. So, tulungan tayo ng Panginoon. And last, tapos na ako dito, no quitting, for the crown is sure. Walang mag-quit. I know mahirap. Mahirap. May mga taong hindi makaunawa at medyo kakalabanin pa tayo, kontrahin pa tayo. May mga taong lalo pang magagalit na binibigyan mo ng chance sila na makakilala sa Panginoon. We know it's not easy. Pero tandaan po ninyo, sabi ng Panginoon, I will let them come and worship before your feet. Ibig sabihin, you can overcome. You can overcome. So, no quitting. Ang nananalo, yung mga hindi tumitigil. Kita niyo mga laro? Sa mga paligsahan, pag tumigil ka, kahit na malapit ka na sa finish line, tumigil ka, hindi nakaabot ng finish line, wala kang premyo. Ito, malapit na tayo sa finish line, mga kapatid. Malapit na tayo. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. I challenge you by the grace of the Lord, let us be faithful. Kahit na kukunti tayo, kahit na we have little strength, mas gusto nga ng Panginoon na nakikita natin na mahina tayo para lalo tayong manalangin, lalo tayong magtiwala sa Kanya. And when we trust God that He will work, then we will win. And then we give God the glory. Tulungan